Hello! Magandang araw mga kabady, mga kasol. Bati ka muna kapatid. Hello mga ka-vlog, good morning po. Magandang araw. Magandang araw sa inyo. Bagong portion. Ano? Sabi mo nga? Chit-chat, body and soul. Chit-chat with body and soul. So, bagong segment at lahat po na aming mapapag-usapan ay kwentuhang magkapatid lang, mag-utol. Kaya po, Opa. magtropa, kung meron mang masasagasaan, ito po ay Hindi po siya sadya. invento lang namin. Ano kami, medyo bumubusina sa inyong lahat. Gusto lang namin maging masaya ang araw namin at araw nyo na rin. So, yun po. So, kapatid, ano ating pag-uusapan? Katatapos na ng Pasko. Di ba? May nabanggit ka sa akin pa. Pahabol na istorya to. Pahabol na storya. Audita ng mga elf ni Santa. Talaga, nagkudita ang mga elf Santa. ni Santa Claus. Bakit? Bakit sila nagkudita? Kwento mo nga. Kasi unang may hawak sa mga elf ni Santa, mga snow dogs. Snow Dogs. Oh, Yung lolo ni Kidlat. lolo na kidlat. Oh, muna. Yun naman po talaga historical. Okay. Tumuwid pa nga ng Arctic yan. Tumuwi. Snow dogs. O kasi pare, kung mapuputol lang kita, pag titingnan mo yung mga Eskimo, aso humihila. Diba? Yung mga unang Voyager, Explorer sa North at North sa South May Pole. pelikula pa yan, nanalo pa ng award. Oo, ano yun? At tinawid nung snow dog yung gamot ng isang village. Kasi nagkakaroon ng epidemic. Oo, kaya aso talaga ang tagahila Aso talaga. sa North Pole or South Pole. Kasi ituloy mo yung kwento mo. Tapos, kung itong si Santa, may mga alaga kayo. Yung mga elf niya, Brad, bading! Bading! Ay, sorry mga sister, usapan lang po Ito yung to. kulay, green sa pula. Green sa pula, Saka saka sombrero, tulis, tapos biglang ganun. baluktot, gumana, sister. O, tapos, Ayun, mga elf na yan. Anong overwork, underpaid. oo, kasi pare, alam ko noon, ang Pasko, kaya nga may kantang 12 Days of Christmas eh. Nagtatrabaho. Isipin mo, Walang ang sahod yun, charity lang. nagbibigay ng gift si Santa Claus, 12 days bago magpasko, hanggang Pasko. Sino gumagawa? Yung mga elf. O, gulpi sila sa trabaho. Yun nga. Oh. Kaya may unfair labor unfair labor practice po. Meron nangyayaring gano'n nung araw. Oo. Gusto na nga nila magtayo ng union eh. O, ano nangyari? Pinawalan ni Santa kasi magagalit daw management. Magagalit si Lord. O, yun ang sapayo ni noong lolo ni Kidlat. Kasi ang kanyang political advisor, yung lolo ni Kidlat eh. Oo. Kaya nagalit sila sa mga aso, di ba? Galit. Oo. Kaya nagkaroon ng kudita. Pero ang kulang lang sa kutita nila, walang arm components. Kasi kung may arm component dun, wala na si Santa, matagal na. Malamang napalitan si Santa. Oo. Oo. Kaya pala lumapit sila sa mga reindeer. Kasi medyo maliit ang mga elf. Paano makakalaban yun? Bale? Diba? Yung mga elf, malalaki yan. Mga reindeer pa lang. Oo. Malaki, matatangkad. Mga malalaki. Saka ano yan, yung mga galaya mga yan. Sa may gubat, sa yelo. Diba? Talagang mga malalakas. At ang leader nila, sino? Si Rudolph. Si Rudolph ang kinausap ng mga elf. Kaya mapula yung long nung kinakamp lagi. Nakamot. Nagsugat. Namagal, ano. Magana. Namula. Ayun. Yung pala kwento. Ngayon, noong nanalo sila, bakit yung mga reindeer ang pumila kung sila yung tumulo? Yun lang naging kasunduan. Yun naging ano. Meron sila collective bargaining. Meron ko. Agreement. Pero alam ko kasi, may cut yung mga baling reindeer sa may baling nila. Oo. May cut yun. Meron Porsyento yun. Meron porsyento yun. Hindi yung 100% ipinamimigay. Parang sa, flat control lang yan eh. parang sa atin lang yun, di ba? Parang ang laban niya, parang 50-50 or 60-40. 60-40. 60 kanila. 40 sa mga reindeer. Ganon. 40 ang cut nila. Hindi. Noon pa pala, meron na corruption sa reindeer pa lang. Since time immemorial po. May corruption na. Oo. Nagsimula sa mga reindeer. Hanap yung kwentong yan. Magkakaroon man. Kagabi, di ba? Hindi pa rin, nilamok tayo kagabi, namatay yung ilaw eh. So,
Si Kidlat, gumaganon. Pero nakabaling ngisi. Ah, Ganun. No? Kasi si Kidlat po, background lang. Siya yung aso namin dyan. Pero, historical to. Marami pong kinukwento sa amin. Nakikisali sa mga may usapan. secret phone pa nga eh. Oh, meron pa secret phone yun. Oh. Tinawagan siya ng Brad sa Italy. Yun. Yung dating presidente si Mussolini. Seriously. Tinawagan ni Kidlat. Oo, kasi... Boss, nakausap ko si Mussolini. Oh. Ako sabi, sinabi raw ni Mussolini, kung anong totoong lahi niya. Totoo. Oh, Sinabi din sa akin kagabi. Pinoward daw sa'yo eh. Yung proof. Meron kasi documents eh. Documented eh. Anong lahi niya? Fulminax po. Fulminax dog. Combat dog ng mga gladiator. Pare, pagkakalam ko sa Fulminax dog, extinct na yan. Extinct na. Pare, kasi yan yung mga gamit ng mga Romans, yung mga legions. Oh. Romans legions, di ba? Yung mga malulupit na, kumbaga, mga SAS, mga Delta Force, noong araw, di ba? Kaya related talaga kay Marcus Aurelius. Oo, pare, kasi, pare, kinuwento nyo na. Di ba, gumagano nga sa akin kagabi, tapos yung muna sa may balin na mo. 1 mil lang binigay ko kahapon, kasi ang dami naman po, kasi nag-light lunch siya, tapos heavy dinner, baligtad. Nagreklamo, pare. Ano mo ginawa nun, loko? Kinausap yung mga lam. Pinapasok sa bahay lahat. Tirahin niyo yung mga yan. Pinagkakagat kami ni Sol, tapos ginalaw pa yung bumbida. Gumalaw ng bumbida, kaya wala tayong ilaw eh. Kaya na po Wala kaming ilaw kagabi. Nilamok kami. Si Kidlat may ano nun, bakit binanatan tayo ni Kidlat? Sa butcher pala yung Oo combat dog ang lahi eh. Di ba? Kinuwento nga niya sa akin, pare. Ganito pala nangyari niya. Kaya sa lolo niya. Fulminax dog. Ngayon, kaya bumaksak ang Roman Empire. Tumakas ang lolo niya. Nawala ng depende. Oo, nakiusap ang lolo niya sa hari ng Egypt mo, si Tutankhamun, na itago siya. Pumayag si Tutankhamun. Kasi meron isang warsak. Pero, Oo, pero meron siyang warsak yung lolo niya. sa dami ng pinagdaan ng gera, Dami ng pinagdaan ng campaign. nagkawarsak na. Isipin mo naman, mga German barbaro, di ba? Kasi noon naman, araw po, historically, ang Germany, ang France, ang UK, at yung pang mga ibang European countries, mga barbaro naman mga nakatira dyan eh. Lalo yung mga Viking. Mga Vikings, hindi po yung manalo sa Roman legions dahil sa Fulminax. Diba? Yun, so tinago siya ni Tutankhamun. Ngayon, part of the deal, para hindi pa rin siya makita, pag namatay si Tutankhamun, isama siya sa pyramid. Di ba? Naikwento na natin yung pyramid, di ba? Na-vlog na natin yung Naikwento na nga. So, kung sa may totoo lang daw, kinurit ako, pare. Hindi dahil nasira at nagkaroon ng entrance at pinainan siya ng Chinese doon. Ano yan? Pare si Islamabad, Islamabad, agent yun ng mga Roman Legion. Undercover, masusukol na siya, naitimbre na. Kasi, kaya sa hinahanap ng Roman Legion, pare, gusto nila itayo yung the glory that was Rome before. Grandeur that was The grandeur that was Rome before. Hindi nila yung maibabalik kung walang Fulminax. So, nung nalaman niya palapit na yung mga Roman Legion, at nagkaroon pa ng tunnel na baning exit, tumakas na siya. Oo. Dahil lang na merong babae, na merong Chinese doon. Kaya siya napunta. Kalat sa buong mundo. Oo, kaya siya napunta ng India, tago siya ng India, nasukol pa rin siya, tawid siya ng Pakistan. Hanggang sa naisip niya, yung kasing pagitan ng India, Pakistan, and China is the Himalayas Range, pare. Which part ng Himalaya Mountain Range, which is nandun ng Mount Everest. Kaya sa pumanik na Mount Everest, para hindi siya makita. Yun yung katotohanan nun. Tapos kung bumaba Snowboard. Snowboard. Siya nag-invento ng snowboard, yung lolo niya. Pababa yun, pababa. Snowboard. China. Ang bilis nun, siya yung pinaka-champion doon. Walang makakatulad doon, pare.
Ano na ba itong kwento natin? Tapos, kwentuhan lang po to ha. Historically, bahala kayo mag-check. Pero you check the history. Kinukorek. The reason why dinitalye ni Bali Kidlat siya, nagagalit siya. Hindi daw Magellan Ship. Ang lahin niya. Hindi Magellan Ship daw. Hindi. Fulminax talaga. In-research ko yung ang lupit ng... Hanggang sa napunta sa Kaiming, alam nyo na yung... Ay, yung Kaiming, hindi pa pala kompleto yun. Hindi, una kay Genistan. Kaso, gera din ang pinupuntahan nun. Umalis na doon. Kasi nga, meron ng warsak eh. Punta sa Kaiming Dynasty, puro pagpapalaghanap ng magandang buhay yun. Hanggang sa napunta sa Samurai, ang pinakadulo pare, kinukwento sa akin nung si Kidlat. Pare, parang Japan. Bumaba ng Pilipinas yung lolo. Malapit na eh. Pare, sabi niya sa akin, sa may susunod pong vlog namin. Hindi si Magellan at yung Magellan Ship ang unang naka-discover sa Pilipinas. Hindi. Lolo ni Kidlat. Ginaid niya yung mga Inchi, yung mga nag-trade. Kaya nagkaroon ng trade. Ang unang traders naman sa atin talaga from the start is Chinese eh. Yung sila limang... Di ba pare? Pero hindi tayo na-discover ng Chinese nila Limahong, nila ni Ming Dynasty. Hindi dahil sa lolo. Nilangoy niya yun. Simula Japan, dahil yung mga shogun, piniruan niya, pababa ng Pilipinas. Ganda na story ni Kidlat. Ang lasa island ng Japan, Okinawa. Talaga. Doon ka galing. Okay. So, okay na, merong ang palabra. Meron naman talaga. Ano talaga? So, tapos na Okinawa. Malapit sa Guam eh. Palau. Maraming driver dun. Doon po nag-dive si lolo ni Kidlat. Papunta ng Pilipinas. Talaga. Kasi from Palau, may biyahe ng aeroplano hanggang Davao. Meron na talaga. Doon si Chit. Hi, Ma'am Chit. Mag-hi ka kay Ma'am Chit. Ma'am Chit, kumusta na po? Ma'am Chit, magkasama na kami. Si Chit pa is business partner nito. Hindi mo naman naging girlfriend. Joke yun. Kilala rin po kami. Magpagaling po kayo at magpalakas, Ma'am Chit. Resurrection Sarmiento. Resurrection. Resurrection Asisio Sarmiento. Ayun. Sis. Asisio. Pero disclaimer po ulit, yung po kwento ni Kidlat, pinapaglaruan lang namin ito pag wala kami magawa. Iniimbento lang namin kasi dadalawa kami. Di ba? So, minsan, napagkakatuwaan para lumuwag ang aming utak, medyo maiba naman. Si Kidlat ang aming pinapaglaruan. Sa kwento. Kwento lang. Dahil man po ibang kasama rito. Wala kami ibang Siya kasama. ako si Kidlat lang. Tatlo kami Dahil rin. hindi namin pwede pagtipon mga sarili natin. Hindi pwede yun. Walang ganon. Pasensya na po sa mga animal rights welfare activists. Pero si Kidlat, mahal na mahal yan namin. Sabi ko nga, anyway, mag-New Year na. Pagkakang mga natin ang aircon dito. Hinihingi yung aircon kasi pag pinalat po to, magpapalagay siya ng aircon sa bahay, dinig. Lagyan din daw siya. Gumanon. Kasi kapag gumanon po yan, minsan sabay, meron sasabihin o meron siyang bali request. May secret phone pa nga eh. May secret phone. Sabi niya, Brad, Boss, pag natuloy kayo sa Dubai, uwihan niyo ko ng laptop. laptop ang request. Laptop. Saka dates, pare, may dates. Dates daw. Automatic. So, abangan niyo po kami sa Dubai. Baka mapaaga, tama ba? Baka mapaaga po kami, baka early, First week, January. between January 7 to January 11, baka nandyan na po kami. So, depende sa lakad ng visa. So, tayo nyo lang po. We will do night safari, di ba? Mangyayari po yan. Magna-night safari kami, punta kami sa Burj Khalifa, bilihan ng gold, no? Bili kang gold. Saka sa Ano pa? fish market. Fish market, Seafood market.
Pupunta rin kami sa pinakamasarap na, if you can suggest, mga ka-body, mga ka-soul, yung pinakamasarap na shawarma. Mag-i-explore kami ng pagkain dyan. Yan yung style sa shawarma. Ako naman, ang nire-request ko, pinakamasarap na yogurt lang. Yogurt lang. Happy na ako. Gusto ko yan, pare, nung nasa Bibaling Greece ako. Pinatikim sa amin ni Sir Supratim Bowles. Hello po sa inyo. And Kalay Kalabanan. Kalay Kalabanan ba? If I pronounced it right. Pare, yogurt. Sarap ng yogurt sa Greece, pare. Di ba? Ano pang natatandaan mo masarap kainin sa Dubai? Pare. Kebab. Kebab. Kebab, masarap din. Kebab, pare. Natatandaan ko. I was in Dubai 2016 po. I stayed in Conrad. For 3 weeks ako nandyan nung mga time na yun. Hi, Che! Che, kung nandiyan ka, message mo ako. Kung nandiyan ka pa, sabi Dubai. Kita tayo, treat mo naman si Kuya O. Diba? So, papunta kami dyan, Che. Che. Si Che is kasamahan ko sa all media marketing. So, ano pa? Ano pa pag-uusapan natin? New Year! New Year po. Anong gusto mo mangyari sa New Year? Siyempre, matapos yung deal mo, may close na. Diba? Putukan. Hindi na tayo nagkakaroon. Parang namuban, di ako nagpapaputok. Kaya, kasi mahal na mahal ko ang aking kamay. Kasi marami nagagawa sa kamay. Maraming masayang bagay nagagawa sa kamay. Tulad ng, maliit ka pa, anong masarap gawin? Basketball. Pag kulang ang daliri mo, hindi ka makapag-basketball. Sarap kumain. Pala, magpayo na lang tayo sa mga bata. Diba? Ingatan ng kamay. Ingatan ng kamay. At ako po, being an editor, noon po kasi ang editing, pare manual eh. Analog eh. So I need all my fingers. So talagang inalagaan ko ang aking kamay. Hindi ako nagpaputok. Minsan lang. Ibang paputok ginagawa ko. Safety tips lang. Kasi yung kapatid ko nag-scratch. Talaga siya? Jordan, shout out. Alag. Huwag ka na magpaputok, baka mabawasan na naman. Oo, sa mga bata po, inala pa. Ikaw, being a safety officer, huwag po magpaputok. Huwag yung pangawahan pag ipaputok. Oo. Huwag yung mga bata, huwag yung pupulutin yung hindi pumutok. Oo. Kasi may tinatawag na buhay pa yung baga. Sumasabog Hindi pa yung sumasabog. Pagtampot yung baka machamba. Yes. Ito po, Sol, is a safety officer. Wasakan daliri nyo. Wasak ang daliri. At hindi na marerepeg. Oo, ingatan niyo po ang 10 mga daliri. Kamayat pa. Kamay at paa. 20 na yun. Mare, yung ano natin. Marami pong nerves yan. Isa lang madami, apektado yung pagkilos. Yes po. Saka, Million nerves yan. mas maganda sa lubungin ng bagong taon nang kompleto ang iyong pangalan. Di ba, pare? Putol yung kwento ng utol. Hanggang ngayon, so di na na-solve. Oo, kompleto. Saka kami noon, nila Kuya Boy at Sumido. Pare, minsan, nag-inuman kami, New Year, binata pa ako eh. Crispy pata, ang pulutan, pan. New Year! Beer, crispy pata. Hindi pare, ang problema doon sa crispy pata, di ba yung mga baling litid doon? Kasi kurot-kurot doon, pwede pa. Wala pa naman serving spoon doon eh. Di ba? Pare, nagiging malagkit ang kamay. So, siyempre, nagpapatok din naman kami ng konti. Pag ganun mo, akala mo na itapon mo, nandun pa. And it doesn't mean crispy pata lang. Kahit anong pagkain, kapag kumakain ka at nagpapaputo ka, di ba pare? Didikit at didikit. So, I forgot to mention pala si Ate Arlene. Hi Ate Arlene. In New York, kumusta ka? Na dyan, maraming salamat sa pagtulong sa akin. Siya nagpaaral talaga sa aking kapatid na nurse. Kami ni Ate Joy, noon, kay Tipen, sa kabaon niya. Pero ang tuition fee nung nasa sa US ngayong nurse, si Ana, si Ate Arlene. Sumido. Sa talaga yung talagang bumuhat
sa pag-aaral ng aking kapatid bilang nurse. Sadly lang yung aking kapatid, sana nakapag-serve dito sa Pilipinas. Hindi nag-serve dito yun. Diretso yun sa US. Eh. Hindi siya, konti lang, yung parang on-the-job training lang niya. Pero, ang naging trabaho niya dito is medrep. Hindi siya nurse. Hindi siya nag-practice ng nurse dito. Anyway, that's her choice, diba? Pero nurse siya sa may US. He is a registered nurse ba? RN ba tawag dyan? Maraming klaseng nurse kasi sa US eh. Diba? May nursing aid, may ito lang. Registered nurse. Anyway, again, sa mga taong, pare, alam mo, napakagandang bagay yung, hindi pera yung binibigay mo. Edukasyon ang itinuturo. Di ba, pare? Kasi, katulad si Ate Arlene. Si Ate Arlene, dinig ko lang ate, correct me if I'm wrong, never owned a house. Sa US. Hindi siya nagkabahay. Pare, yan ang mga original nurse sa US. As in, Maraming ganun kayo. early 80s yata, di ba, ate? But, sa dami ng pinag-aral niyang pamangkin, pinsan, as in, Normal case yun. mga distant relative na pinag-aral niya, na nurse na rin yata yung iba. Siya, nag-sacrifice, retired na siya. I even heard a story sa tuwing makikita niya yung kanyang kapatid, si Arnie. Hi, Arnie. Architect. Sinasabi daw niya, that's my house. Parang ganon. I don't know the exact sentence. Yun yung bahay ko. Kumbaga, yung pinambili niya ng bahay, nandun sa kanyang kapatid naman, na pinag-architect niya. Pare, mag-architect ka sa US. Kaya pare, paano ka pera? Pare, yun ang maganda ko. Magpa-aral ka magpa-aral. Aside sa yung mga education. Sabi ko nga, ako kahit pa paano, nagawa ko, di ba? Graduate na yung aking mga anak. Established na sila sa tulong ng ating poong may kapal, sa tulong din ng aking kapatid, sa tulong ni Yam. Si Yam helped us also, yung sister ng aking kapatid. Mas lalo na nung time na nawalan ako ng work sa Channel 7. When I lost my... nung nawala ako sa Channel 7, Yam, siya yung nagsagot ng even up to laptop. And my sisters also, si Ate Joy, yung namatay. Masarap magpaaral pa rin. Sabi ko nga, depende na lang sa taong tinanong. Saka kapag nagpaaral kayo, huwag nyo lagyan ng grading, yung limit. Pare, di ba? Kasi iba. Ha? Maganda yung walang limit. Yung basta pumapasa, okay na yon. Di ba? Huwag naman yung talagang bulakbol, di ba? Hindi naman tayo mga politiko. Oo. Saka, basta makatapos. Tinan nyo nga, nagkaroon tayo ng presidente. Hindi nga lang ganun ka, Pero, 75 lang daw ang grades niya. Di ba? So, yun po. Kasi, balang araw, magiging, bayaan nyo. Let it go. Ganun din para pare. Which I did, pare. Ito, honest to God. Ang pagpapatawad ng isang tao, kapag yung galit at sakit na ginawa sa'yo, hindi nawala, hindi tunay na pagpapatawad. Pag galit ka pa rin at nasasaktan ka pa rin, kahit sinasabi mo, Hindi pa siya napatawad. pinatawad mo na siya, pinatawad mo na siya. That may be true. Pero the most important part of forgiveness is patawarin mo rin ang sarili mo. Kasi pag yun ang nakalimutan mo, hindi ka totoo nagpatawad. Yun ang natutunan ko po. Kaya mas magaang sa loob na patawarin mo na rin ang sarili mo. Individual sa bawat tao nagkasala. Kaya mas magaan sa loob mo. Anyway, so any parting message sa ating mga kabady, mga kasol? Safety tips? Ngayon mag-New Year. Safety tips.
ingatan po natin yung mga kalan, LPG. LPG, tama. Kasi spark lang po yan. Maaari tayong magkasunog, sumabog. Sa abroad kasi, Hmm. may kinagamit yung spark arrestor. Oh, Kinakabit sa dulo ng welding, ano. Pagka nakamoy ng spark, magsha-shutdown yung automatic. automatic Meron na sa atin. spark arrestor. Meron na sa Pilipinas. May dala ako, hindi ko lang makita. Pero meron na nabibili. Meron na Ah. available. That's good. Spark arrestor po ang tawag. Ako pa yun. Ako naman. Dalawang set po yan. May blue sa kamera. Dito lang sa Pilipinas, hindi ko alam kung anong kulay. Sa ako ng brand. Ako ito sa kung anong brand. Anyway, i-research nyo na lang po. Ako naman po, this I can say, I was trained sa Red Cross sa California, sa US. Pag burn, sunog, napaso ka sa kitchen o sa mga putok, running water lang po. Don't put anything. Basic po hindi po yung malalim na sunog. So, yung basic burn, you just put it on running water. Ganun lang po yun. Tulad po yan, nung last time sunog ako, di ba? Hindi wala sa pekla. Tapos, pag may naputol, tumalsik ng mga daliri, wag naman, put it on, ilagay sa isang container na may ice, and then you go to the nearest hospital. Yun po yung pinaka. Kasi may isoli pa yun. Wag lang yung durog na durog. So, ang pinakapayo ko, wag na kayo magpaputok. Manood na lang kayo. And let the professionals do their job. Total, meron na ngayon sa mga, di ba? Meron na sa mga bawat city ngayon, di ba? Manood na lang kayo doon. Or, stay at home. That's the best. Enjoy your moments, your time with your family. May uso na ngayon. Ah, Electric firecracker. ano yun? May speaker na. Tapos Ah. ano, wala na siyang Speaker. Oh. electric. Pero- E-firecracker. Oh. Pero ang nakakatuwa, kumukonti na talaga ang nagpapaputok. Dati nun, Diyos ko po, kala mo gera hanggang alas 12. Kaya wala na. Minuto na lang. That's one good side. Pero mas maganda kung zero casualties, zero injuries. Diba? Hindi So, naman binabawalan yung tradisyon. Kailangan na mag-ingat. ingat po. Hindi pa rin naman bawal yung fireworks. Maganda naman talaga. Yeah. Ito nga, di ba? Yeah. Pag may kinakatag dyan, dahil fireworks. Kasal ba yun? Makakasal. Yung mga fireworks na lang. Adventure. Anyway po, so yun po, so we hope na nagustuhan nyo yung bagong portion namin. Ano nga, Chit-chat? Chat with body and soul. Chit-chat with Body and Soul. This will be our new segment starting today and sa mga future po. And keep watching us po. Please naman po, follow us, share our video, and mag-subscribe naman po. And sabi ko nga kay Sol, our goal is to touch others' lives din. Mapangiti man lang natin. Mapasaya man lang namin kahit konti. Ma-inspire sa mga stories namin. Sa story ni Kidlat, being a Pulminax Combat dog. combat dog. Di ba? So, Mahirap pabigasin po niya. combat dog, yan. Masaya na po kami dalawa doon. And then, syempre, kami naman po, ipag-pray nyo na matuloy kami sa Dubai, we will be there in Dubai. Saka man, shoutout po si YouTube. So YouTube, pay out. We're more than 60,000. Hello? 60,000. 60,000 views. Oo. O, diba? Pare, meron na yan. 62 to be exact. 62 na, diba? 62. So, saka syempre, pag nangyari ang Baling Dubai, ibig sabihin, gagawin namin yung island hopping namin sa Pilipinas. Kasi after nun, mag-island hop kami. I just need to have I will go operation, ipag-pray nyo rin po. Pag natuloy ang Baling Dubai, magpapa-opera ako. Ipag-pray nyo po na maging successful. Si Sol naman will have his therapy. Pag natuloy yung Dubai, yun po yung una muna namin gagawin. Magpapa-therapy si Sol para makalakad na. Ako naman po, magpapa-heart
magpapa-heart surgery, please pray for our health na maging mabuti. And after nyan, we will do the Island living. island living and island hopping. So, pero unahin po muna namin yung health namin kasi nagkakaedad kami, may mga konting bara-bara, so kailangan lang po i-correct. So, and pare, I'm losing weight na hindi not good. So, kailangan po unahin namin yung aming, please pray for our health. Lalo si Sol na makalakad na. Kasi after nyan, mas marami kaming gagawing vlog, stories sa inyo. So, this is our New Year's, ano na? Pare, di ba? So, Happy New Year, Happy 2026. And be safe po. We will see you next year. Di ba? Not soon. See you later, not soon. See you later, not soon. But we will see you in 2026. Bye. Bye po.